Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 16, verse 16. Basahin po natin. Sinasabi po dito, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Amen. At ang mensahe po natin sa oras na ito, the qualified in evangelization movement. No? Those who qualified in the evangelism movement. No, sabi dito sa introduction natin, sabi sa Genesis chapter 3 verse 6 and 11, makikita natin dito sa mga Bible verse na ito, makikita natin ang ugat ng mga problema ng tao. Dito sa pamamagitan nito, makikita natin kung paano ba dinaya ang tao, kung paano ba hanggang ngayon meron pa din po tayong problema sa oras na ito. At higit sa lahat, sinasabi din po sa Acts chapter 1, verse 1, 3, and 8, makikita po natin yung solusyon naman na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga sa oras na ito, bago tayo maging qualified para magawa natin ang word evangelization, kailangan po natin alam itong bagay na ito. Yung problema natin at yung sagot dun sa problema natin. Dalangin ko sa oras na ito na makita po natin ang bawat sagot ng Diyos. Higit sa lahat, ang problema natin, saan ba ito nanggaling? No? At sabi dito, kailangan din po daw natin maunawaan kung ano yung ginawa ni Jesus Christ na ministry in the Bible. No, makikita natin dito, we need to hold the covenant and receive the answer of Pentecost. No, makikita po natin ito sa Acts chapter 2, verse 1 to 18. Ano pong sabi dito? These are the reason why I called you. Ito yung dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos. No, para makareceive yung sagot at higit sa lahat, mapanghawakan natin yung salita ng Diyos. At sinasabi din dito sa Matthew 16:16, ang ating scripture ngayon. Sabi dito, it's fulfillment of the Genesis chapter 3:15, Genesis 6 chapter 14, Exodus 3:18, and Isaiah 7:14. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, na siya ang Hesukristo, ang sagot sa lahat ng ating problema sa oras na ito, ito yung qualification natin para masabi natin na kaya natin gawin ang word evangelization. We need to, kailangan natin malaman ang mga bagay na ito. No? Tinanong na ba natin sa ating sarili kung qualify ba tayo para magawa natin yung evangelization movement? Dalangin ko sa oras na ito ay itanong natin sa ating sarili upang sa ganon malaman natin kung alam ba natin ang ugat ng ating problema at higit sa lahat, alam natin yung solusyon sa ating ugat na problema at ito yung sagot na sinasabi natin sa oras na ito. Sabi din dito, makikita natin dito sa Matthew chapter 28 verse 16 to 20 and sa Mark chapter 16 verse 15 to 20. Ito yung rason bakit tayo tinawag ng Diyos. Sabi sa Mark chapter 16 verse 15, pumunta ka dito sa buong mundo at ipahayag mo ang salita ng Diyos. Ganon din po sinasabi sa Matthew 28 verse 20. Ipahayag natin ang mabuting balita sa lahat ng dako at sasamahan tayo ng Diyos at bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa oras nito, dalangin ko na manatili po tayo sa salita ng Diyos dahil sinasabi po ito na ipahayag natin ang mabuting balita saan man tayo nandun. No? At sinasabi sa number 1, qualification and blessing used by God to spread the gospel. So, paano ba natin may spread yung gospel? At paano natin masasabi na qualified tayo? Sabi dito, there are people whom God used. Merong ginagamit ang Diyos. No? At ano yung mga taong ginagamit ng Diyos? Ano yung pinanghawakan nila? Paano sila naging qualified sa salita ng Diyos? Sinasabi dito, by the power of the Holy Spirit, you've been qualified dahil meron kang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At hindi lang yon. Dahil qualified ka, you have correct knowing Christ. No, meron kang pagkakaalam na tama kung sino si Kristo. At higit sa lahat, meron kang motive na only gospel. Dapat ganito po ang qualification na ginagamit ng Diyos. Yung power of the Holy Spirit, yung correct knowing Christ. At higit sa lahat, you have motive of the gospel. At sinasabi din sa number 2, we need to have 10 foundation na na merong goal ng Panginoon. At anong sinasabi dito? Sabi dito, 10 foundation can change the motive of unbelief.
Kailangan meron tayong foundation na kayang palitan yung pagiging unbelief natin sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay sa oras na ito. At sabi dito, the biggest failure is your walk of faith are losing God's plan. No, ibig sabihin, pag nalulus natin yung plano ng Diyos, this is the biggest failure sa ating pananampalataya. Kaya sa oras na ito, dalangin ko sa mga nanonood sa oras na ito, sa nakikinig, nawa, palagi po natin makita yung plano ng Diyos upang sa ganon, hindi tayo mag-fail sa lahat ng bagay na gagawin natin. At sabi dito, judging what is right and wrong based on your own thoughts. No? This is the biggest failure din natin. Minsan nagja-judge tayo by our own standard lang. But today, let's judge only by the gospel. Let's judge only sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dalangin ko sa oras na ito na makita natin ang mga bagay na ito. No? At sa pangatlo, sabi dito, before spreading the gospel, basic strategy and evangelism life. No, ano pong ibig sabihin nito? Sabi dito, bago mo magawa, ang qualification na ito, kailangan alam mo yung basic strategy. Kailangan alam mo yung pamumuhay ng isang ebanghelista. At ano yung mga bagay na ito? Una, enjoy the answer. We need to enjoy the answer upang sa ganon, masabi mo na kaya mong tumayo at kaya mong maging qualified sa nais ng Diyos, sa pagkatawag sa iyo ng Diyos. At pangalawa, foundation must strong. Kailangan yung foundation natin ay strong. Kahit anong dumating na problema sa ating buhay, dapat lagi tayong malakas. Dapat yung pananampalataya natin ay malakas. Higit sa lahat, anuman yung problema, dagok, bagyo na dumating sa ating buhay, ay nawa, mapaglabanan natin ito dahil ang foundation natin ay malakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, sabi dito, foundation refers the life that unseen. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3:11, you are ambassador of Christ. No, ano pong ibig sabihin nito? No? Ang foundation dapat natin, kahit hindi natin nakikita, naniniwala tayong may Diyos. Kahit hindi natin nararamdaman ang banal na Espiritu, naniniwala tayong may Diyos na kasama natin lagi. At sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, we are the ambassador of Christ. Kung ambassador tayo ng Panginoon, we can do qualification of evangelization movement. At conclusion sa oras na ito, praying without your own motive is called obsession. So ano pong ibig sabihin nito? Ang panalangin daw po, na merong motive ay isang obsession, Ano pong ibig sabihin nito? Dapat when we pray, hindi dapat manguna yung sarili nating motive, kundi hayaan natin na yung motive ng gospel, ang ito yung ipanalangin po natin. Kasi pag motive natin, this is obsession na sinasabi. Ito yung sinasabi ng mensahe natin sa oras na ito. We need to have correct prayer upang sa ganon, anuman yung mangyari sa buhay natin, ay nawa magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya. Kahit anong dumaan na bagyo, tayo ay patuloy na tatayo. Pangalawang conclusion po natin, praying about God's plan is called concentration. We need to concentrate and pray for God's plan sa buhay natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos. Kaya sa oras na ito, dapat manalangin tayo. At ibig sabihin ng pananalangin at hinihingi yung plano ng Diyos, this is concentration. Kaya dalangin ko sa oras na ito, nawa mag-concentrate tayo upang sa ganun makita natin yung plano ng Diyos. At panghuli, changing everything through prayer is changing your motives. Ano pong ibig sabihin nito? Kailangan mabago daw po ang panalangin natin. At pag nabago yung panalangin natin ay yung motives din po natin ay mababago. Kaya sa oras na ito, nawa itong mensaheng ito magbigay sa atin ng lakas upang sa ganon, ma-realize natin na we are qualified to do word evangelization. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Dalangin ko po sa bawat nanonood, hayaan niyo sa oras na ito na kumilos kayo sa buhay namin, Panginoon. At sa oras na ito, hayaan niyo na maisip namin, Panginoon, na we are qualified to do word evangelization because we have the power of Holy Spirit. We have the answer that Christ is the only solution to our problem, Panginoon. Maraming salamat po sa tanging pangalan lang ni Jesus. Amen.